Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 linggo ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po ulit, Kwaresma. Ang Kwaresma ay ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. So, preparation. No? At inihikayat tayo ng mga panahong ito na tayo po ay makapagnilay at muling mabalikan natin yung mga pangyayari sa buhay natin na naging dahilan para tayo po ay panghinaan at lalong-lalo na para mapalayo tayo sa Diyos. Kaya itong bawat linggo ay gabay sa atin para mas maging makabuluhan, mas maging yung bang meaningful, no? Yung ating magiging karanasan habang tayo po ay naglalakbay hanggang doon sa Pasko ng pagkabuhay. So bawat linggo, dinadala tayo ni Jesus sa kanyang mga pinuntahan, sa kanyang mga karanasan para mas maging madali sa atin na maintindihan o maunawaan ang mga mensahe na dapat natin na iniintindi at huwag makalimutan. Okay? So, 3 linggo na, kaya nararapat lang na tayo po ay medyo magbalik tanaw.
Kasi baka nakakalimutan natin, no, yung mga paglalakbay kung saan tayo dinadala ni Jesus. Okay na? Handa na? Unang linggo, saan po tayo dinala ni Jesus sa ating pong pagninilay? Sa ilang, no? Anong meron sa ilang? Siya? Anong meron sa ilang? Wala. Yan. Walang inuman sa ilang. Walang tagay, no? Walang TV, walang wifi, no? Minsan napagnilayan nyo ba na parang laging yung inaakala natin, no, na halimbawa, pag sinasabi natin, wifi is life, hindi na nabubuhay ang tao kapag walang wifi. Kahit nga nag-outing, kahit nga nag-out of town, parating ang hinahanap, mayroon bang wifi dito? So bakit pa tayo lalayo? Kung pagdating naman doon ay yung attention mo nandoon pa rin sa social media, kaya nga tayo lumabas para magkaroon ng quality time, lalo na pagkasama yung pamilya. Pero kahit na nag-outing na, lahat nakahawak pa rin sa cellphone. At yun yung paanyaya sa atin, no, na i-detach natin ang ating mga sarili doon sa mga pinangahawakan natin. Kahit nga relasyon, kahit tao na inakala natin na makakapagpasaya sa atin o nagdudulot ng kasiyahan. Pero kapag pinagnilayan mo, ito yung mga nagpalayo sa atin sa Diyos. Yung mga karanasan na talagang pinangahawakan mo, no? Lalo-lalo na yung mga hobbies natin, na kailangan mong ihinto muna pansamantala para mas maging focus at magkaroon talaga tayo ng quality time. Sabihin nyo nga po, quality time. Yan. Kaya pag yung mga bata, di ba, no, pagkakain, no, tigil ang cellphone, tigil ang gadget. Kasi para yun makapag-usap tayo ng mabuti. So pag nilayan ng mabuti kung ano ang panawagan sa atin ng Panginoon, kung bakit tayo dinala doon sa kanyang karanasan sa disyerto o sa ilang. At tandaan nyo, si Kristo ay tinukso-tukso ng demonyo. At magpasa hanggang ngayon, ginagawa ito ng demonyo, dinidistract tayo. Lahat ng ginagawa ng demonyo ay distraction para hindi tayo makafocus sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawang linggo, saan tayo dinala sa pangalawang linggo? Sa bundok. Buti na lang alam niya, no? Sa bundok, no? Sa bundok, at doon ay naranasan yung pagpapanibagong anyo o pagbabagong anyo ni Jesus, yung kaluwalhatian, yung pagka-Diyos ni Jesus. Pero yung mensahe na ibinigay sa atin ay, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Napakahalaga na tayo ay nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus dahil ito ang magliligtas sa atin. Ngayon, ikatlong linggo na po tayo. Ikatlong linggo at tayo naman ay nasaan? Nasaan na? Sa templo po. Nasa templo. Pag sinabing templo, ito ang simbahan. Pag sinabing simbahan, ito ang tahanan ng Diyos. Pero dito, sa karanasan na ito, maganda na muli mapaalalahanan din tayo na hindi lang tayo basta nagsisimba. Hindi lang tayo basta pupunta dito, no, sa simbahan natin, tapos aalis, pagtaas ng misa, uwi na, kundi nagpapatuloy dapat yung pagiging miyembro, pagiging bahagi ng simbahan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, bahagi ka ng simbahan. Bilang bahagi ng simbahan, ano bang ginawa ni Jesus? Kasi sabi po doon, no, taon-taon at panahon na ito ng Pasko, ang mga tao ay pumupunta sa templo. At pagdating ni Jesus doon sa templo, anong naabutan niya? Marami ang nagtitinda. Marami ang mga
sinamantala ang pagkakataon na yon para maghanap buhay, para pagkakitaan, para kumita doon sa templo. Wala namang problema kung sila ay nasa labas. Pero itong mga ito ay nasa loob. Kaya nga 'di ba sabi doon, pinagtabuyan niya palabas. Kasi hindi nararapat. Dahil nga kapag pumupunta ang isang tao sa templo, dapat ito ay nakakapagdasal. Dapat ito ay mas nakakaranas ng presensya ng Panginoon. Pupunta ka doon para magdasal, pupunta ka para mag-alay, pupunta ka para magpasalamat, pupunta ka para makipag-usap sa Diyos. Kaya paano makikipag-usap? Imagine niyo nga, no, kahit maliit lang ang simbahan natin, imagine niyo nga kung maya-maya may bili ka na ng belo. Sige na, nakikinig ka, nagdarasal ka, di ba? Bili ka na ng belo, bili ka na ng para sa natin, t-shirt, bili ka na. Nadidistract, di ba? At maiinis yung mga tao kapag may ganong mga pagkilos, kaya hindi nararapat. Kaya nga sa simbahan, meron tayong mga panuntunan, paano dapat kumilos, paano magsalita, paano pag nasa loob tayo ng pagdiriwang. Kasi lahat ng yan ay katulad ng ginawa ni Jesus. Hindi lang naman siya nagalit ng wala lang, mainit lang ulo niya, di kasi nakapag-almusal. Hindi naman nagalit siya dahil sa kanyang malasakit. Ang taong nagmamalasakit ay handang pumalo, handang, kumbaga, ito yung gagawin. Di ba? Kaya sa mga magulang, sa mga anak na naririto, kaya kayo pinagsasabihan, kaya kayo minsan napapalo, napipitik, napipingot ang inyong tenga kasi nagmamalasakit sila. At matakot tayo kapag wala nang nagagalit din sa iyo kasi ibig sabihin, wala silang pakialam sa inyo, wala silang malasakit sa iyo. Kasi ginasiwas niya, gumawa siya ng lubid para ialisin yung mga nandoon kasi nga tahanan ito ng kanyang ama, tahanan ito ng Diyos. Ipinagawa pa yan ng Diyos sa panahon pa ni David. No, na ipagtayo siya ng templo. Tapos bababuyin. Tapos ganun na lang. Mismo mga taga-templo, pinabayaan yung mapanatili ang kaayusan, kalinisan, yung kapayapaan doon sa templo. Kaya nagalit. Sabihin nyo nga po, malasakit. So sabi po doon, ang kanyang malasakit ay parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Kasi hindi pwedeng hayaan na lang na ganun ang umiral doon sa templo. At muli pinaalala niya kung paano pinahalagahan natin yung simbahang bato, ganun din yung mismong ating mga sarili dahil pagkatapos natin dito na magtipon-tipon ay tayo ang nagiging simbahan na dinadala natin ito sa kung saan man tayo nagtutungo. Kaya nga tayo ang tinatawag na naglalakbay ng mga templo ng Diyos. Tayo ang simbahan. Kaya unang-una din, magmalasakit ka sa sarili mo. Importante din yun. Kaya ka nag-exercise, kaya ka kumakain ng tama, kaya ka nagpapahinga ng tama at kailangan mo magpahinga kasi nga may malasakit ka sa iyong sarili. Dahil lalong-lalo na kung mayroong mga umaasa sa iyo na ginagawa mo rin ito dahil may malasakit ka sa pamilya, may malasakit ka sa ibang tao. Bakit hindi ka magbibisyo? Kasi may malasakit ka sa iba. Kaya ngayon paalala din sa unang pagbasa, di ba? Pinaalala dito yung mga utos ng Diyos. Hindi lang ito mga bawal yon, kundi ito ang nagtuturo sa atin. At ang isang taong may malasakit, hindi yan magnanakaw. Ang isang taong may pusong marunong magmalasakit, hindi yan gagawa ng ikasasakin o ikasisira ng iyong pamilya. Yung hindi magiging makasarili.
Yan, isipin mo, bago ka magbisyo, isipin mo din, sino ang mas mahihirapan pagdating ng araw? Na kapag nagkasakit ka na, sino ang maaapektuhan? Sino ang parang mas mapipirwisyo din kung tutusin, no? Kaya nga yung paglilinis, mahalaga. No? May malasakit tayo, tutulong tayo sa paglilinis. At yung mga bagay sa sarili natin na kinakailangan linisin, linisin na. Nasa 3 linggo na tayo. Papalapit na tayo ng papalapit. Di ba? Pag medyo may celebration, mayroong mahalagang okasyon, unti-unti nagje-general cleaning na tayo. O pwedeng para sa iba, wala lang, ordinaryo lang ito. Pero yung paalala sa 2 pagbasa, ang kaisipan ng tao ay malayong-malayo sa karunungan at kaisipan ng Diyos. Yung sinasabi ng mundo na hindi naman kasalanan yan, muli, pag pinagnilayan mo ang 10 utos, malaki ang kasalanan natin at ang mga kasalanan ito ang nagpaparumi sa ating mga sarili na tinatawag ding mga templo ng Diyos. Huwag na nating hintayin na paluin tayo ni Jesus. Di ba yung hagupit? No? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pinipitik ka lang. No? Wala pa yan. Pinipitik pa lang tayo, no, ng Panginoon para magising tayo sa katotohanan na, kailangan mo na maglinis, kailangan mo na may mga alisin sa katawan mo, no, para mas maging kaaya-aya ang ating pamumuhay. Pitik pa lang yan. Ha? Hindi pa yan parusa. Kasi kung tutusin nga, no, hindi tayo nais maparusahan. Kaya nga, inahanda tayo kasi yung kanyang pagpapakasakin, pagkamatay at pagkabuhay ay tanda ng pag-ibig ng Diyos para hindi tayo maparusahan. Pero kailangan natin mag-cooperate. Makiisa tayo. Husa nating linisin, husa nating alisin ang mga nagpaparumi sa ating mga pagkatao. Sabihin nyo nga ulit, malasakit. Sana po, no, isa ito sa mga grasya na hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malasakit, hindi lang sa ating mga sarili, kundi magmalasakit tayo sa ating kapwa. Amen?